With the controversy over alleged ghost and substandard flood control projects, how should state auditors move forward? Joining us today to answer or help us answer that question is former COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Gretchen, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay sa iyong programa. Magandang umaga sa lahat. Well, unang-una, how do you imagine this audit to go? Will this be done alongside the BIR or will this be a separate one? And how different would the audits be? No, I was listening to you, and if I hear it right, you said something like it's a performance audit. Tama ba ako? Yes, performance audit. Okay. So this is something different from the fraud audit na inorganize niya last time, di ba? Last time he issued an office order creating a team for the fraud audit. I can still remember that. So this time it's a performance audit, no? There are differences. Ang fraud audit ay ang objective is very clear, to determine presence of fraud and irregularities. Yan, audit objective mo. Pag performance audit, ang tinitingnan mo ay 3 E's: economy, efficiency, effectiveness. When you look at economy, ang tinitingnan mo yung mga yung nakatipid ba, no? In other words, ano ba, may overpricing ba yan, etc. Tama ba yung design na ginamit? Baka naman over-design and then sa implementation ay hindi naman nagamit, no? Efficiency, halimbawa, yung number of days ba na pinlano mo itong tinatawag natin na flood control project ay nasunod, o nag-extend siya ng nag-extend o hindi pa siya tapos hanggang ngayon. That's efficiency, no? Or number of manpower versus yung ginamit talaga, or the number of days na targeted completion vis-a-vis yung actual number of days. Now, maganda yung effectiveness. Ang effectiveness ay itingnan natin how effective are the flood controls na nagawa, di ba? So yun ang pinakang I would say, pinakatampok na pagkakaiba ng dalawang uri ng audit. On the other hand, ang gusto nating sabihin dito ay, at sa palagay ko, nabanggit ko na sa ibang interview, ay dapat sana ay merong tawag natin in the interest of time, di ba? Yung performance audit, kailangan yan. Pero ito yung tinatawag natin on the preventive side, di ba? Kasi pag-aaralan mo, ano ngayon yung naging problema? Ano yung root cause? Bakit meron tayong mga tinatawag na ghost project? Bakit tayo meron tinatawag na mga overpriced na bid item? Bakit meron tayong tinatawag na nakakangkong or paano ko ba anin yan? Na favor ang mga ilang contractors, di ba? So maganda yan dahil yung system ang titingnan. Oo. But as of this time, meron tayong mga dapat pagtuunan ng pansin. For example, yung mga ghost projects. And I was happy that I heard yesterday na nakapag-issue na kaagad ng disallowance ang COA. So, Gretchen, let me take this time to clarify. Kasi kahapon, nakikinig ako, at yun din ang mahirap kapag ang ginagawang investigation during sa House at sa Senate, galit na galit yung mga nagtatanong at hindi iniintindi yung sinasagot ng auditor. At meron pang nagtanong, yan din po ba ang sagot ng chair? Gusto natin tanongin, hindi ho yan personality-based, Ito ho ay sistema at proseso. Matatagal ng pinag-aralan ng auditors natin. So what I'm trying to point out is this. Sinabi ng auditor na walang vouchers na naipadala. Nyat ang tanong nila, bakit hindi kayo nag-audit? Wala ng vouchers Saan magsisimula yung audit? Ayun, yan yung performance audit. Okay? Okay. Pangalawa, nakita natin yung proactive na stand ng COA, Walang vouchers, pero nag-issue na kagad sila ng notice of disallowance. In other words, inaano mo na kagad yung action. Hindi ka nagpadala ng voucher, So, i-disallow na natin to kasi walang transaction, pero obviously merong bayad. Walang transaction documents na naipadala. Alam mo ba, Gretchen, na within 10 days, dapat na ibibigay ang disbursement voucher upon yung halimbawa, naglabas ka nag-process ka ng payment, may disbursement voucher yan. Yung cheque, yung cash ng contractor. Pagbalik nun, kailangan yung vouchers na yon, yung mga vouchers na yon ay ipapadala na sa COA. 10 days at the end of the month. Lahat ng mga payments mo na nabibigay mo na. March siya binayaran, di ba? Bakit hanggang ngayon wala? Kaya tama yung COA. Nakapag-issue na siya kaagad ng notice of disallowance to start the recovery test, di ba? On the other hand,
kailangan din natin ng fraud audit. Fraud audit in the sense na maganda sana yung fraud audit ay medyo technical ito, tsatsagain ko lang, pasensya na, at tatagalugin ko, no? Kailangan yung fraud audit at performance audit ay mag-uusap para hindi masayang ang oras. While the other one is looking at liabilities, looking at the other audit is looking into the vulnerability of the system. You're looking at the cost. You're looking at the system. The other one is looking at what are the fraud manifestations, what are the red flags, and following the money. Diba? Para ma-establish mo kagad. Sino nga ba itong mga nagnakaw? Kasi kung papabayaan natin sa hearing yan ng ang mangyayari, hinihiya natin yung contractors. Pero hindi natin pinutok yung totoong sistema at ano ang dahilan bakit tayo nandito sa sitwasyong ito. Then I would like to highlight, ang tindi ng level of impunity. Biro ka nakapagbayad ka, isang payment lang. Pagkatapos, hindi ka man lang nangahas ng loob na mag-submit ng mga vouchers and documents. Ang ibig sabihin, kinompromise mo yung buong sistema. Kahit magtatalak tayo na magtatalak dito, kahit nakatakot-takot na resignation ang hingin natin, it is the system. Even if you change the people on top of the system, no? We have to review the system. We have to plug the leaks. We have to strengthen the weaknesses and the vulnerabilities. At itong 5 ng audit na ito, the performance and the fraud audit, kailangan yan. Ang point ko lang, sana mag-uusap sila. At sana malinaw kung paano itatakbo. Miss Heidi, the issue. I can assume that the fraud audit will focus on the paper trail and the performance audit will focus on the ground evidence, going to the field and actually looking at the projects. Ganun po ba tingin nyo na magiging efficient yung working together of the 2 audits? Hindi naman, kahit sa fraud audit, pupunta rin yan sa ground Kasi kailangan mo i-checkin mo yung Ang sinasabi natin, pag tinignan natin yan ay the performance audit will be looking at the entire system. It's a comprehensive audit, no? Study. You look Correct. at the system. At ang objective mo gaya ng sinabi natin, economy, efficiency, effectiveness. Ang audit objective ng isa is fraud. Yung commission ng fraud. Yung for intentional na accountability. pandadaya. Yes. Oo. Halimbawa, bigyan natin ng pagpapaliwanag. Kung may oras ka pa at baka kinakapos ka na. Kaunting pagpapaliwanag. Kunyari, binuo mo yung team na yon, Yung isa, titingnan niya, i-review niya yung kunyari, nakasentro sila sa Bulacan. Titingnan niya, paano ba ginagawa yung awarding? Paano ba, planning muna. Paano pinaplano to? Paano pinoprogram? Paano pinupundahan? Paano ini-award? Paano ini-execute? Yun ang titingnan lahat ng performance audit, pinag-aaralan mo. Sa fraud audit, nakatutok ko na kaagad dun sa, naandun na yung allegations Ghost project. Babaliktarin mo yung sasabihin mo, baka naman hindi ghost. And therefore, you start asking questions. Tignan nga natin kung nasunod ba yung proseso. Okay? So, yung proseso pinag-aaralan mo, tinitingnan na yun ng performance audit team Di ba? Pero sa'yo, ang mo ay yung what could have happened. Di ba? Yung isa naka-focus na sana. So, Miss Heidi, of course, we have about 5,000 flood control projects as said in the SONA of the President. Saan po kaya dapat magsimula? At lahat ba ito dapat i-audit? Kaya po ba ng COA yun, given the manpower? Hindi natin kailangan lahat ay i-audit yan. Meron tayong tinatawag na audit sampling. Kumbaga, parang sa audit sampling, kumbaga kumuha ka ng tubig sa drum, yung nasalok mo has the same characteristic of the water within the drum, But there are procedures and principles of sampling. Una, kailangan i-segregate mo dyan yung tinatawag nating key value items. Ano yung key value items? Ito yung malalaki. At yung pumutok na katulad yan, pumutok na sa so pwede mong unahin yan. Oo. And then, kapag nag-performance audit, ang tinitingnan mo yung system proseso So, kung ano man ang system at proseso na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong project sa Bulacan, yun na rin ang system and process na posibleng dahilan doon sa ibang project, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang titingnan na lang dyan yung nuances in terms of sinong regional director dito, okay, ano yung dito, di ba? Ano yung
mas posibleng other reasons, halimbawa, hahanapin natin yung, kunyari sa fraud audit, hahanapin mo yung incidents na meron tayong tinatawag na non-incompatible function. Diba? Isa yan. Ikaw yung nasa award, but at the same time, ikaw din yung, hindi nga ito function eh. Ikaw nasa award, pero ikaw pala ay contractor din. Ayan, diba? At kahapon, ang dami nating nakitang ganyan. I was shocked. Of course, baka naman sabihin, ikaw naman, yung COA nga, ganun din. Hindi ko sinasabing hindi. Pero ang point ko, nagulat din ako. Meron kayong pick-up, ganun din. So we're looking at oversight system that has been highly and deeply compromised. Yung tagahanap ng funds, contractor. Yung taga-regulate ng construction at saka yung performance qualifications and ng mga contractors, compromise din, di ba? Contractor din sila eh. Yung provisional audit, ganun din. Miss Heidi, hindi naman lahat. Tama. Speaking of on the same line, sa ibang interviews po namin ay meron na rin po nagsabi na maaaring kasangkot ang COA auditor dito sa wide-scale systemic corruption. What if a COA official is implicated in the very anomalies they are supposed to prevent? How do you go about the investigation? Kasi sa DPWH, sinabi na po ni Vince Dizon, bubuwagin niya yung internal investigation or any committee within the department dahil hindi po siya naniniwala sa isang ahensya na inimbestigahan ng kanyang sarili. Paano po kaya yun? How do we go about that? Which one? Yung sinabi ni Vince? Na kung sakasakali po na meron din pong sangkot na taga-COA na auditor. Oo. Hindi lang kung sakasakali. Talagang alam natin. In a system that is compromised, you assume that everyone na dadaanan ng transaction na yan may be compromised. Pero ulitin ko ulit, ay hindi naman lahat ng auditors ganyan, di ba? Now, ano yung tanong mo? Ano ang gagawin ng COA? Paano po kaya? I mean, kung yun din po ang mag-iimbestiga, itong mga taong sangkot, makakasiguro po ba tayo na yung audit mismo na, yung report na ibibigay po nila ay malinis and accurate? Ito yung masasabi ko on an honest kasi talagang bubugbugin ako dyan eh. Binubugbog nga ako dahil salitado ako ng salita eh. Hindi naman ako nasa COA. Kaya dapat din, sila yung tinatanong nyo, Gretch, dapat tanungin mo naman yung Jefferson, tanungin mo naman yung commissioners, diba? Kasi parang at a certain point, hindi rin pwedeng ako lagi nagsasalita. Kaya lang siyempre, nahihiya rin ako. Natatawa ka, diba? Ito lang yung masasabi ko, Ito na yung masasabi ko at ito ay tayaan na ng gusto. For the sake of those inside who are working for the Commission on Audit, for the sake of those who have retired and have given their life during their careers in the Commission on Audit, baka pwede pa-resignin naman, Diyos ko. Alam mo kung bakit? Kung ikaw yung nag-office ka ng audit, sabi mo, sige, audit natin yung Bulacan. Pero alam mo na may mga project dyan yung commissioner mo. Saan mo ipuput yung pressure? Ipi-pressure mo yung nag-o-audit di ba? Ang tanong ko, sinong matapang na auditor ang gagawa ng katulad ng ginawa natin noong 2011? Ako nga, kung may pagkakataong gawin ulit yun, hindi ko alam kung kakayanin ko sa naging hirap ng buhay ko at buhay namin ng pamilya ko noong 2011, di ba? Yes. So, ang point natin is... So, ibig sabihin, yung gagawin po nilang performance audit, to begin with, mahirap. Okay lang yung performance audit, walang yan. Okay lang yung performance audit. Kasi hindi yan masyadong, buwis buhay, to be honest. Right? Pero yung fraud audit, buwis buhay yan. Buwis buhay and buwis career. Pero sa akin, ilang daang taon na ang komisyon. Minahal natin ang gusto yan. Iningatan at ipinagtanggol sa napakaraming panahon. Hindi ko nilalahat ang mga auditor sa COA, pero parang awa niyo na. Ibangon niyo yan. At ano yung pagsisimula? Mag-resign muna kung sino yung pinangalanan na. At please lang, alam niyo kung paano mag-start ng internal purging. This is nothing different from what the chairperson, the commissioners of COA has done in the past. Lalong-lalo na noong 2007. Masakit sabihin at masakit na sa akin ito manggaling. Dahil dapat hindi na ako. Diba? Pero hindi mo papitawan kasi ang daming mga auditors na talagang sana naman. Yun lang ang panghihinayang ko. Hanggang sana naman lang, walang nagsasalita.
So that Paano is mo your pag-audit recommendation yung again? i-audit mo? Oo. Just like Secretary Vince Dizon with the DPWH, ang recommendation niyo po ay magkaroon muna ng internal purging and sweeping changes sa COA before we begin with the audits. Yun po ang proposal niyo? Huwag mo na sabihin proposal ko. Anong sabi ng konsensya nila? Yun na lang. Ay, bakit mo tatanungin ng proposal ko, Gretch? Ay, ako ay retired na. Pangalawa, I think I have done my part several times on a different instances, diba? At ang kasama-samahan nito, ako pa yung ibasgan at baka ako pa yung itreten, o diba? Dahil alam ko na yan, alam ko na yung sistemang yan, ibabas kahit din sa huli, eto na, may anonymous na lahat, may mga pananakot na. Simple lang yan, simpleng-simple. Paano mo po pag-o-auditin yung team na ginawa mo? Ay alam mo po na yung control environment, hindi mo pa naaayos. Okay. Nag-usap tayo from the point of view of audit. Sa audit, ang tinitingnan mo yung tone at the top, the control environment, and the designs and operationalization of controls. How are you going to start it if you know very well that the existing audit environment or control environment is not conducive for any type of independent and objective audit? It will always be colored. It will always be assailed. True. At kawawa naman po yung maiipit sa team. Kahit na sabihin, ay hindi naman yan, trabaho lang yan. Siguro nga. Pero tingnan natin. At sabi nga natin, ito yung panahon na gusto natin lahat mag-ambag. Humihingi rin naman ako ng tulong sa mga lahat ng mamamayan. Huwag naman nating ipako sa krus lahat ng auditor. At humihingi rin ako ng tulong doon sa mga auditors na naandyan pa. Kung gusto nyo kayong igalang, ngunit gawin yung kagalang-galang yung inyong trabaho. Dahil maraming nagmahal, nag-ingat, nag-alaga ng pangalan ng komisyon. Good, powerful message from a former COA commissioner. We call you because we believe in your in what you say, and also yung independence po ninyo dahil hindi na po kayo part ng commission, but you have valuable insight. Thank you so much for entertaining us today and giving us a piece of your time. At tama po kayo, mahalaga na unang-una, first order of business is to make sure that the people will believe the audits being done or commissioned by COA. Okay, maraming salamat po. Kulang doon sa yun lang kay Vince, kay Secretary Vince. Doon sinabi niya mag-courtesy resignation yung lahat ng taga-DPWH, etc. Career officials yung mga yan, sir. Hindi yan appointive officials, di ba? You don't expect to do it. You don't expect na career officials yan. Meron niyang security of tenure, di ba? Sana kaya natin sabihin, uy, mag-resign ka. Posible, yung mga malalaki ang kaba at yung mga malalaki ang dapat ipaliwanag, titingnan yan. Ano ba to? Flavor of the month? Ano ba to? Flavor of the year? O mukhang makatotohanan? At doon natin makikita kung ilan yung magano. Well, it happened. It happened several times in different agencies. Nung pumasok kami sa COA ng 2011, marami din nag-resign. At hindi naman natin sinasabing perfecto ang ating sistema, perfecto, maraming pagkukulang. Kailangan lang sigurong i-assure na huwag naman yung papatsi-patsi papatsi-patsi yung maaari po bang mag-resign na nasi-secure po nila yung yung mga benefits po nila even when they choose to hand over the resignation? That's exactly the point. Kung halimbawa sabihin mong nag-offer sila ng pero kailangan alam mo dyan, ang winaworry ko yung mga cash advances na malalaki kasi tinitingnan ko yung ang lalaki ng mga posibleng cash advances, etc. Hindi kasi malayo na may mga project, although capital outlay, cash advance, kaya nga ghost project, etc. Well, baka sabihin ang bobo ko Ang sinasabi ko lang, ito yung isang pwedeng bantayan, di ba? Oo. So, hindi ganun kasimple yun. Tama ka. Paano ko mag-resign yung lahat ng pagkatapos? Yan po ay trabaho ni Secretary Vince Dizon, and he has admitted na medyo mabigat yung kanyang gagampaning tungkulin doon. Pero tama rin po kayo for bringing this all up. Sana matalakay din po ito sa hearing ng
we proceed also with caution and a lot of prudence when it comes to the COA audit, na para hindi lang po ito maging hao-shao sa Chinese nga, ganun nga po yung sinasabi. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Muli, we have... Thank you. Former COA Commissioner Heidi Mendoza telling us all about the Commission on Audit's role in flood control.